Wala pang 6:00 ng sumunod na araw ay nagising na si Chantel. She had a wonderful sleep last night. Nakatulong ang simoy ng sariwang hangin para makatulog siya ng maayos, idagdag pa ang pagod sa ilang oras na biyahe nila kahapon. Pagkaligo at pagkabihis ay bumaba na si Chantel. Nasa ikalawang palapag ng bahay ang guest room na inookupa niya, malapit lamang iyon sa silid ni Hector. Pagdating sa baba ay dumiretso siya sa kusina. Naabutan niya doon si Nana Felisa na nagluluto ng almusal katulong ang isang dalagitang apo nito, si Delia. Nakilala niya na rin ito kahapon. Magandang umaga ho, masigla niyang bati sa dalawa na abala sa ginagawa. Ngumiti ang mga ito. Si Delia ay gumanti ng bati sa kanya bago ibinalik ang atensyon nito sa ginagawa. Si Nana Felisa ay matiim siyang tiningnan. Magandang umaga, hiha. May maitutulong ho ba ako sa inyo? Nako, huwag ka na mag-abala. Kaya na namin ito. Naupo si Chantel sa upuang andoon. Wala ho akong ginagawa, at malamang natulog pa si Sir Hector. Baka ho may maitulong ako. Naaalala ko sa iyo ang isa kong kakilala. Katulad mo siya, laging nais tumulong sa gawain dito sa kusina. Hindi niya alam ngunit parang nagkaroon ng lambong ang mga mata nito habang nakatitig sa kanya. Iyon nga lang ay matagal na kaming hindi nagkikita. Maniniwala ka bang kamukha mo siya? Nang bigla ay may naalala si Chantel na itanong sa matanda. Kahapon po pagdating namin ay tinawag niyo ako sa pangalang. Good morning, wika ng baritonong tinig sa kanyang likuran na nagpahinto kay Chantel sa pagsasalita. What is our breakfast, Nana? Hindi pa kami tapos. Pero malapit na ito, senyorito, wika ni Nana Felisa na nawala na ang pansin sa sinasabi niya. Dali-dali nitong tinuloy ang ginagawa. Kumuha ng 2 tasa sa cupboard si Nana Felisa at sinalina ng kapeng barako mula sa percolator. Ibinigay nito ang isa kay Hector. Ang isa ay inabot sa kanya. Salamat ho, sabi niya. Amoy na amoy niya ang aroma ng kape. Dahan-daang inilapit niya ang tasa sa kanyang lobby para hipan ito. When she was about to sip from the cup ay naiangat niya ang paningin kay Hector. Nahuli niya itong matamang nakatitig sa kanya habang hinihipan ang kape. There was an expression on his eyes that she cannot give a name. Was it deceive? Nang makita nitong nahuli niya itong nakatitig sa kanya ay kinuha nito ang sariling tasa ng kape. I will drink this outside, Nana, aniya sabay labas sa kusina. Naguguluhang sinundan niya na lamang ito ng tingin. Ang sumunod na mga araw na pananatili ni Chantel sa rancho ay hindi naging kainip-inip para sa kanya. Kung hindi lang din siya nagpapainom kay Hector ng gamot, ay inuubos niya ang oras sa pagtulong sa kusina kina Nana Felisa. Ilang araw pa lang siya sa rancho, ngunit batid niyang magiliw sa kanya ang matandang katiwala ng mga tesoro. Nawala na rin sa isipan ni Chantel na itanong ang tungkol sa pangalang itinawag sa kanya ni Nana Felisa noong isang araw. Exactly 2 weeks of staying at the ranch, ay maaari nang tanggalin ang benda ni Hector sa ulo at kamay. Ngunit kailangan pa ring limitahan ang paggamit nito ng kamay para hindi mapuwersa ang injury nito. Gabi, at kasalukuyan siyang nasa silid ni Hector para alisin ang benda nito sa noo at kamay. Ayos na ang mga tahi. Pagkatapos ilagay sa waste bin ang gamit na benda ay hinarap niya ito. Kailangan pa nating maghintay ng ilang araw bago tuluyan mong puwersahin ang kamay mo na kumilos. Hindi ka pa rin pwede munang gumawa ng mabibigat na gawain, imporma niya dito. Kung wala ka ng kailangan ay lalabas na ako. Akma siyang tatalikod na nang magsalita ito. I do not know what is it with you. Ang bilis mong makuha ang loob ng halos lahat ng tao. Kunot noong tinitigan niya ito. Bago pa siya makasagot ay nagpatuloy na ito sa pagsasalita. From Tito Edward to Eric, ngayon si Nana Felisa. At syempre, ang papa ko. Napabuntong hininga siya bago nagsalita. Look, Sir Hector, hindi mo alam ang totoo. Ano ang totoo, Chantel? Na ginamit mo ang papa. Why? Because of money. Hindi iyan totoo. Gulat niyang wika. Kailanman ay hindi siya naghangad ng salapi ni Don Emilio. Tumayo si Hector mula sa pagkakaupo sa kama. Mula sa drawer ng night table nito, ay kinuha roon ng isang brown envelope at marahas na inihagis sa kama. Hindi totoo. I had you investigated, Chantel. Tumanggap ka ng pera mula sa papa sa loob ng 3 taon bago siya namatay. Iniabot niya ang envelope na inihagis nito at tiningnan ang loob. May laman itong mga papel. Sa mga ito, ay may nakasaad na bank transactions mula taon kung kailan siya ay nasa 2 taon pa lang sa kolehiyo.
She remembered what her tia Rosario said, na second-year college siya nang mag-umpisa si Don Emilio na tustusan ang pag-aaral niya. Nagtuloy-tuloy pa ang bank-to-bank transaction sa mga sumunod na taon, na malamang noong mga panahong lumala na ang sakit ng kanyang ina, hindi katakatakang pag-isipan siya ng masama ni Hector. That bank account was after her name. Binuksan siya ng kanyang ina ng bank account bago magkolehiyo, para doon ilagay ang ipon para sa matrikula niya sa kolehiyo. All this time, buong akala niya ay pera ng ina ang ginagamit niya sa pag-aaral. Iyon pala ay mga tulong na ni Don Emilio ang ginagamit niya sa pangmatrikula. Mali ka nang iniisip, Sir Hector. Yung pera, so, it is true na tumanggap ka ng pera mula sa papa. Yes. No. I mean, inilaan niya para sa pag-aaral ko. Pinag-aral ka ng papa. Oo, mahina niyang sagot. So, you are not just a pretty face. Ginamit mo din ang utak mo para makapagtapos, he said sarcastically. Mali ka nang iniisip. Huli na nang malaman ko ang tungkol roon. Nalaman ko lang nang huli kaming magkita bago siya na aksidente, at hindi niya na ituloy ang sasabihin ng bigla ay hinaltak nito ang braso niya gamit ang kanang kamay nito. What did you say? Ikaw ang huling kasama ni Papa bago siya nawala? Ano ba? Nasasaktan ako. Aniya na pilit binabawi ang brasong hawak nito. Sagutin mo ako. Oo, wika niya. Galing siya sa amin dahil pabalya siya nitong binitawan. Damn you, Chantel. Hindi yun tulad ng iniisip mo, let me explain. So, pinag-aral ka ng papa, anitong hindi pinansin ang pagpapaliwanag niya, giving you so much money. There is the proof, turo nito sa mga papel, hanggang sa mamatay siya ay hindi kanya kinaligtaan na bigyan. Nagtaka siya at hindi maintindihan ang huling sinabi nito. Anong kapalit ng lahat ng iyon? Some well-spent nights with you, ha? Automatikong tumaas ang palad niya at lumapat iyon sa pisngi nito. I never thought that Ken could be as barbarous as this, ay hindi magbibigay sa kanya ng kasiyahan na makita siyang umiiyak sa harap niya. That was the second time you did that to me. And you won't get away with it this time. Bago niya pa mahulaan ang nais gawin nito, ay hinapit na siya ni Hector sa baywang. And he pulled her closer to him. Naitukod niya ang mga kamay sa dibdib nito. The next thing she knew ay ang kinanang binata ang mga labi niya. Kissing her savagely. Marahas at malupit ang loving umaangkin sa kanya. Uncaring if she was hurting in that rough kiss. Hindi pa man siya nakakahuma sa pananimantala ng mga labi nito, ay naramdaman niya ang kanang kamay nito na bumaba sa kanyang dibdib. Kneading it roughly despite the clothes covering it. Biglang pinamulahan ng mga pisngi si Chantel. She has never been touched that way. At ang ginawa nitong paghawak ay wala man lang gentleness. Inipon niya ang lahat ng lakas at sinubukang itulak ang lalaki. Dahil hindi nito inasahan ang ginawa niya ay napaatras si Hector. Napatda ito nang makitang may mga luhang umagos sa kanyang mga pisngi. She can't help it. Since my day one with insults at me. But the truth, Mr. Tesoro. You are worse than I ever imagined. Hindi niya mapigil ang mapaiyak sa ginawa nito. I am leaving. You are okay now. You won't be needing a nurse anymore. Wika niya na pinasadahan ng tingin ang injury nito. May kontrata ka sa akin. Dama ang kontrata mo. Nang gagalaiti niyang wika dito. Kung iniisip mo ang paunang bayad mo, ibabalik ko. You already cashed the check, Chantel. The bank called me, walang emosyon nitong sabi. Totoo, na-withdraw niya na ang pera. And she gave it to her tia Rosario. Ngunit kung sakali man ay may natatabi pa siyang pera para ibigay dito. May sarili akong pera, Mr. Tesoro. Kung sakaling nakalimutan mo. Ang alin, Chantel, putol nito sa sasabihin niya, yung binigay sa'yo ng papa ko. Ang yabang ng lalaking ito, have you forgotten that I worked for Mr. Mantilabano, kaya kung ibalik ang pera mo. His face hardened dahil sa sinabi niya, iba na naman ba ang pagkakaintindi nito sa sinabi niyang, I worked for Mr. Mantilabano. I am leaving and you can't stop me. Akmang lalabas na siya ng silid nito nang magsalita si Hector. Sa paanong paraan ka aalis, Chantel? Amused nitong wika. Hindi mo ba napansin na ilang kilometro ang layo nitong bahay sa bakana pa lang ng rancho? At mula sa bakana ng rancho ay milya-milya pa ang layo bago mo makita ang kalsada. Ni hindi pa iyon ang highway. Bigla siyang nanlumo nang marinig ang sinabi nito. Yes, she knew that.
Dulo na ata ng probinsyang ito ang ransyong pag-aari ng mga tesoro. At hindi biro ang layo nito. Nang hindi siya nagsalita ay nagpatuloy ito. And you think na hahayaan kong umalis ka? Napatitig siya sa mukha nito, his face void of emotions. Hindi mo gugustuhing makasama ang isang taong kinaiinisan mo, Hector Tesoro. Siguro nga, turan nito. Ngunit gusto kong bayaran mo ang bawat sentimo na ginastos ng aking ama sa iyo. Napatuwid tayo si Chantel, tinitigan niya ng maigi ang mukha nito. Naging prominent ang kanyang jawline, habang tumitigas ang kanyang mukha dahil sa puot at panghahamak. For a minute, she lost 4 words to say. How can she do that? Ilang halaga na ang nagastos ni Don Emilio sa pagpapaaral sa kanya, at sa lahat din ng kinita niya ay nauwi lang sa pagtubos ng bahay na naisanla din dahil sa pagkakasakit ng ina. Idagdag pa ang gastusin nilang magtiya. Meron na lamang siyang humigit kumulang na 20,000 sa bangko. Niwala pa sa kalahati ng itinulong ni Don Emilio sa kanila. Mr. Tesoro, at sisingilan ko din ang buhay na nawala dahil sa iyo, anitong hindi pinansin ang sasabihin niya. She looked at him, puzzlement on her face. What are you talking about? Aksidente ang pagkawala ng ama mo. Sa muli ay hindi nito pinansin ang sinabi niya. He walked towards the veranda at tumitig sa kadiliman ng gabi. Be my woman, Chantel, at bayad ka na sa utang mo sa akin, he said firmly without looking at her. Kung meron mang masihigit pa sa salitang gulantang, ay iyon ang nararamdaman ni Chantel sa ngayon. Gusto niyang isipin na nakaringgan niya lamang ang mga sinabi nito. Ganoon ba talaga kababaw ang tingin nito sa kanya? Hinihiling sa kanya na maging kanyang babae, kabayaran para sa perang nagastos ng ama nito para sa kanila. Pumihit paharap si Hector sa kanya. Kaya kung palampasin ang perang ginastos ng papa sa iyo, it was just money, Chantel, ngunit hindi ang buhay na nawala. Aksidente ang dahilan ng pagkawala ni Don Emilio. Sino ba nagsabing papa ko ang pinag-uusapan natin dito? Pagkasuklem ang nakikita niya sa mga mata nito, nagdikit ang mga kilay niya. She can't understand this point. Siya din ba ang sinisisi nito sa pagkawala ni Don Emilio? Sinalubong niya ang mga titig nito. She had to be firm with him. So you want me to be your woman? Wika niya nang may panunuya. Ganoon ka namang babae, hindi ba, using your charm to get money? Why I can give you, higit pa sa ginawa ng aking ama. Damn you, gusto niyang isiga dito. Bakit Hector Tesoro, mas magaling ka ba sa papa mo? Alam mo ang ibig kong sabihin. Ganti niya dito, ikinibit niya ang kanyang mga balikat. He thought of her as a slut. So be it. Hahayaan niyang ganoon nga ang isipin nito, inilang hakbang nito ang distansya sa pagitan nila nang mapagtanto nito ang nais niyang ipahiwatig. Marahas na hinawakan siya nito sa magkabilang balikat. Ginawa mo talaga sa papa ko. She was taken aback by the word that he used. Ikaw na rin ang may sabi na ganoon akong uri ng babae, hindi ba? Matatag niyang wika. Marahas siyang binitawan nito. I hate you, sigaw nito. Nararamdaman ko na yun unang araw ko pa lang sa bahay mo. I was not surprised you said that. Pero ito lang ang sasabihin ko sa iyo, when the time comes na nalaman mo ang totoo, pagsisisihan mo lahat ng ito. And when that happens, I would be the one hating you. Bago pa man tuluyang bumagsak ang mga luha niya ay lumabas na siya ng silid nito. Ilang minuto na si Hector sa pintong nilabasan ni Chantel. Ang kanyang puso ay napuno ng gayon much hatred for that woman. Tama ba ang narinig niya? Inamin lang ba nito ang relasyon sa kanyang ama? Did she really did it with his papa? Napatingala siya sa kisame habang hawak ang kanyang batok. Nagagalit siya ngayon dito, but the desire that he felt kanina habang hinahalikan niya ang labi niya ay hindi pa humuhupa, at alam ng Diyos, higit pa sa paghalik ang gusto niya. Napatuwid ng tayo si Hector. Sa kabila ng galit na nararamdaman niya dito ay hindi maiwasang tumugon ng katawan niya sa dalaga. Buwisit, wika niya at pabalyang binuksan ang pinto ng banyo at pumasok. Pabagsak niya din itong isinara. Itinapat niya ang sarili sa dutya at hinayaang bumuhos ang tubig sa kanyang katawan, with his clothes on. Alam niyang magiging mahirap ang gabing ito para sa kanya. Good morning, Nana Felisa, bati niya sa matanda kinabukasan nang mabungaran niya ito sa kusina. 9:00 pasado na kaya tapos na itong makapagluto. Tinanghali ka ng gising, hiha, puna nito na walang halong paninita. Obserbasyon lang, napasarap ba ang tulog mo? Ibang-iba sa Maynila ang probinsya, ano?
Kung alam nyo lang po na halos hindi ako nakatulog dahil sa amo nyo, gusto niyang isagat dito. Ngunit minabutang isaisip niya na lamang. Sa halip ay nginitian niya ito, napuna niyang naglalagay ito ng ilang sisidlan ng pagkain sa basket, para saan ho yan, tanong niya dito. Para sa mga nagkokopra, simula nang si Senyorito Ronnie na ang namahala dito sa rancho, ay sinisiguro niyang nasa tamang oras ang pagkain ng mga trabahador. Ronnie, natigil ito sa ginagawa at tumitig sa kanya. Hindi mo pa ba nakikilala ang kapatid ni Senyorito Hector? Siya ang namamahala sa ranchong ito at si Senyorito Hector naman ang sa kumpanya sa Manila. Hindi siya sumagot at itinuloy nito ang ginagawa. Lumuwas lang ng Maynila si Senyorito Ronnie para mamahala sa tesoro habang nagpapagaling dito ang kapatid niya. Nasaan ho ang mama nila? Alangan niyang tanong. Muling natigil ang matanda sa ginagawa at tumingin ulit sa kanya. Namatay siya ilang buwan mula nang mawala si Don Emilio. Natigagal siya sa narinig. Bakit ho? Napabuntong hininga ang matanda bago siya sinagot. Tuluyang nanghina ang katawan niya nang mamatay ang asawa. Lalo na nang matuklasan niya ang pagtataksil ni Don Emilio, wika nito at tuluyang inilagay sa basket ang huling baunan ng pagkain, ang sabi ng doktor ay depresyon. Iyon ang pinakamalaking dagok para sa pamilya Tesoro. Nang hihina na napaupo si Chantel sa silyang naroon, tumalikod si Nana Felisa at may kinuha sa lababo. Sisingilan ko rin ang buhay na nawala dahil sa iyo, naghuhumiyaw ang mga katagang iyon sa isipan niya. Kaya ba ganoon kalaki ang galit sa kanya ni Hector? Siya ba ang sinisisi nito sa pagkawala ng ina nito? Nanlumo si Chantel sa nalaman. Hindi niya lubos na maisip na ganoon ang naging epekto ng pagsulpot niya sa Tesoro Company noon. Paglingon muli ni Nana Felisa ay napuna nito ang pananahimik niya. Ayos ka lang ba? Pilit siyang ngumiti. Opo, may iniisip lang ho ako. Pwede kang sumama sa akin sa niyugan para ihatid itong mga pagkain, maaari po ba? She asked. Aba ay oo naman, tugon nito, wala ka namang ginagawa pa. Maigi pang sumabay ka na rin doon ng tanghalian at tanghali na rin naman, wala pang 15 minutos ay narating nila ang niyugan. Sakay sila ng pick-up truck na pinagmaneho ng isang tauhan ng rancho. Ginagamit umano ang nasabing sasakyan sa pagde-deliver ng kopra sa mga karatig bayan. Pagkadating sa niyugan ay dinala ni Nana Felisa ang dalang pagkain sa kubo na sadyang ipinagawa para pahingaan ng mga trabahador. Sa ilang araw na pananatili sa rancho ay ngayon lang siya nakalabas ng bahay. At tama nga si Hector, sa lawak ng buong rancho ay mahihirapan siyang makaalis agad, aabutin siya ng ilang oras malakad pa lang ang papuntang bakana ng rancho, pagtungtong ng tanghalian ay nakisabay siya sa pagkain. Gayon din si Nana Felisa, nakilala niya ang ilang tauhan ng mga tesoro, ang iba ay dekada na ang inilagi sa rancho. Some are even watching her with such curiosity. Naging magaan ang tanghali ang pinagsaluhan nila. Pagkatapos kumain ay nagpaalam siya kay Nana Felisa na maglalakad-lakad. Pumayag ang matanda ngunit mariin itong pinagbilin na huwag masyadong lumayo mula sa mga nagkokopra. Nauna na itong umuwi sa malaking bahay, nagsimula siyang mamasyal. Ang totoo ay gusto niyang makabisado ang daan, hahanap siya ng tiyempo para makaalis sa lugar na ito, hindi niya hahayaang pigilin siya ni Hector sa lugar na ito. Ilang minuto na siyang naglalakad. Wala naman siyang ibang makita kundi mga puno ng niyog. Paglingon niya sa pinanggalingan ay hindi niya na makita ang mga taong nagkokopra. She must have walked that long. Naputol ang pagmumuni-muni niya nang isang tunog ang narinig. Yabag ng paparating na kabayo na may mga naapakang mga tuyong dahon. And there it was. Isang makisig na kabayo. A stallion, for that matter. Ngunit mas nakaagaw sa kanya ng pansin ay ang lalaking lula nito. Mataas at makapangyarihan habang